mo dito sa pinaka-updated, pinaka-masaya at pinaka-cool na show ng mga kabataan at netizens tuwing noon. Ito ang iConnect! Kung saan lahat ng latest masasagap mo. Fresh na fresh ang mga tumitrending na balita. At ilalike mo ang bawat oras dahil kayo ang bida rito. Alright, guys, grabe ang saya talaga ng episode natin last week, di ba? Well, yes, syempre, lalo na yung pahabang na istorya natin about Outbreak Manila. Nako, champion ka? Yes, yes. Ano nangyari yan? Ano ba, 20-minute course lang siya. Natapos ko siya in less than an hour, mga 58 minutes. Paano mo naiwasan yung mga zombie? Inisip ko lang kayo, doon ako humatak ng strength. Humigop ng strength. Oh, talaga? Oo. Kinaya mo? Sa tingin ko, hindi hinabol. baka hindi ka na-type ng mga zombies kasi di ba yung mga zombies parang kumakain ng tao. So, paglapit siya, Zombie rin, zombie. parang ganito. Ako lang yung may medal sa inyo, diba? Ako. Nainggit nga talaga kami sa medal na yan. Gusto nyo 350 pesos lang. Xerox na lang. Sige. Palaminate ko pa. Para sa'yo. There, okay. Anyway, mukhang enjoy ka, X, sa pakikipaghabulan sa mga zombies. Mas sumaya pa ito dahil sa pagbisita nila Aiki at syempre ni Brad Pitt. Alien! Raise the roof! Yeah. At syempre, maganda din yung ginawa ko last week, no? Kumanta. Ibang klase. Yun lang ang naaalala ko. And now, mga friends and followers, silipin muna natin ang ating mga Facebook at Twitter accounts. Simulan natin yan mula sa Twitter. Sabi ni Francesca05, PTV iConnect. A really nice show, a fresh and young feeling while watching. Really like the Outbreak Manila portion last episode. Yes. Galing. Ayon naman kay Kent Arvin UI. PTV iConnect, very informative talaga ang show nyo. Thumbs up and more power to your segment. Wow, dagdag pa natin dyan yung comment na ng tweet ni Pachu Chai. Go for the X, that's my Twitter. Hi there. Kailan ko lang na-discover yung PTV iConnect with Abro Official and Solar Paulo, and it was so cool. Promise. Yes. Thank you. Follow niyo kami sa Twitter, Guys, Yes. sa ating Facebook account naman, post ni Chin Milena, informative yet quirky. Okay. Sabi pa ni Mademoiselle Carlyle. Yeah. Wow! Super love the show. Lots of love from Bayawan City, Negros, Oriental. Wow! Yan, abot na doon. Luisa Negros. Negros Oriental represent. Ayon naman kay McCoy Melendez Carol. Kakatapos ko lang manood ng show nyo at first time ko. Ganda ng show nyo tungkol sa mga music at sports. Lupit na mga guest, mga veteranong musicians, Astig, Brad Pitt at Aiki. Yes. Siyempre, post ni Jeffrey Rivera, Gatchalian. Ang dami kong tawa kay Kaisko at kay Kapaw. Kapaw! Kapaw. Galing kaya ng with Brad Pitt. So, Ay, baka idol yun. veterano. Alien! Alright, meron pa. Pahabol pa ni Justin Gumakal. Ang ganda ng episode ngayon. Super like ko yung about sa Radio Republic. You did that one last week? Good job, bro. It With was an Ryan. honor para na-interview yung mga Legend. Maestro Ryan Skibiab. Jay Durias. Jay Durias. Yes, very cool. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tweet at nag-post. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsali sa aming mga usapan dito sa iConnect. Yan po ay sa pamamagitan ng aming website na www.iconnect.ptv.ph. At syempre, sa aming Facebook page na facebook.com/ptviConnect and our Twitter account, twitter.com/ptviConnect. Makisana na, friends and followers, para siguradong konektado ka. At dahil about music ang episode natin last week, at nandito pa yung bandang mod last week. May pahabol pa tayong istorya tungkol sa isang talented dating sa music. Ako ba to? Pwede. Tungkol sa music ako kasi kumanta. Oh, singer, di ba? Sige nga, saan pala guys? Ba? Sige, mamaya.
magaling umiwas ng zombies, magaling din. Kumanta ka habang tumatakbo. Kaya sila umiwas sa akin. Ang galing. Sobrang supportive niya talaga, Baby Bro and Patty. Sobrang supportive. Okay. At balita ko, mas nakilala siya dahil sa social media. Kung sino siya, panoorin natin ito. Malayo na talaga ang pinagbago ng panahon sa pagdiskubre ng Filipino music artists. Kung noon, bago kilalanin na magaling na singer, ay kailangan manalo sa iba't ibang singing contests, gaya ng tanghalan ng kampyon. Ang iba naman ay nadidiskubre sa kanilang live band performances sa mga disco bar o club. Pero sa social media, mas maraming Filipino singers ang nakikilala ngayon o mga tinatawag na YouTube sensation. Ilan sa kanila ay ang international pop singer na si Charisse, international rock singer Arnel Pineda, at ang pinakabago ay si Zindy Rose Tenerife, na kamakailan ay naging guest sa Ellen DeGeneres Show. Isa rin sa dapat na mga Pilipino ay si Carla May Carrion, 18 years old mula sa Quezon City, na kinilala naman sa kanyang husay sa pag-awit ng Korean songs noong 2011. 3 taong gulang pa lamang si Carla ay kinakitaan na siya ng hilig sa pagkanta. Kasi si mama po, mahilig po siyang magpatugtog. So, naririnig ko po, bata pa lang po ako. Nagugulat po sila, nasasabayan ko po, kahit bulul-bulul pa po. Simula noon ay sinali na siya ng kanyang magulang sa iba't ibang amateur singing contest. At tulad ng ibang nangangarap na maging singer ay pumipila sila ng mahaba at naghihintay ng matagal na oras bago maipakita ang talento sa harap ng judges. May pagkakataon pa nga na kinakailangan nilang magbiyahe ng malayo para lamang makapag-audition. Nakita po namin kasi yung advertisement sa TV. So sabi magkakaroon po ng audition. So talagang ginawa po namin lahat para lang makapag-audition. Pumunta po kaming Baguio kahit wala kaming kakilala doon, ganyan. Tapos ayun po, nag-pay off naman kasi natanggap po ako, ayun. Pinangarap din ni Carla makapag-perform sa ibang bansa at ang pangarap na ito ay nais sa katuparan dahil na rin sa social media. Kasi po yung Facebook, di ba po, nag-announce doon na magkakaroon po ng Pinoy K-pop star sa Korean Cultural Center po dito sa atin. Tapos online audition po siya. Gagawa kayo ng video, upload nyo sa YouTube, tapos isa-send nyo yung link sa kanila, sa email po nila. Dahil sa video na ito sa YouTube ay napili siyang kinatawan ng Pilipinas sa naturang kompetisyon para sa mga Pilipinong magaling kumanta ng Korean songs. Sa 16 na contestants mula sa iba't ibang bansa, naiuwi ni Carla ang tropeo bilang kampyon. Kailangan po talaga pag-audition noon para personal appearance, gano'n. May ano pa nga po, hindi i-announce pa po, may mga nakadikit pa po mga posters kung sa mga poste sa labas, tapos ganyan may audition. Tapos may venue, pupunta pa kayo doon pa mag-register, ganyan. Tapos, ite-text pa or kung sino-sino magsasabi sa'yo kung pasok ka o hindi. So, ang layo po talaga kung kumpara po sa ngayon. Mga audition po, online na lang, ganyan. Padala na lang ng video, di na kailangan mag-appear. Registration, online. Bago magtapos ang aming panayam, kinanta pa niya ang kanyang winning piece sa K-pop World Festival. 놓지 못할 만큼 힘이 겨워 아파와도 눈물이 앞을 가려와도 갖지 못한 내 사랑 앞에도 나 웃을래요. 잠시라도 곁에 행복했던 기억들을 가슴에 간직할게요. 두 눈에 수놓아진 저 별들처럼 영원히. Thank you po. At nagbabalik tayo dito sa iConnect. Tulad po ng nakagawian, marami po kaming inhanda sa inyo ngayong gabi. Siyempre, hindi payag na mahuhuli kayo sa mga latest na nangyayari sa social media. Wait lang. Wait. Bakit? I wanna do this lang. Para to sa ating mga viewers Yan at para na. to sa inyo. Ayan na. Ito. Yes. Okay lang ba na kay Abra ulit? Okay lang. Ako yung palakpak dito. Sige, go. Sige, ako yung biktima. Pwede mo pa-hold naman ng hand? Oh, banana na naman ba? Hindi siya banana. Hindi. Durian?
Ang liit naman ng kamay mo. Pero okay Bakit? Kasi maliit yung kamay mo pero nagkasya yung buong mundo ko dyan. Okay. Kinilig ako na. Guys, galing. Ay, wag kayo. Sinagot ko yung gumawa sa akin yan. Galing. Ay, talaga? Nako. Okay. Hot seat na to, hot seat. Okay, mamaya natin pag-usapan. Abre yan. Gagamitin mo yan, baby bro. Pwede yan. Natin, baka gumana. Pwede. Okay, so speaking of the latest, maraming malalaking balita ang nangyari sa social media world tulad ng yung kakatapos na US presidential elections. Congratulations. Barack Obama. Yeah. Mundong nakatutok kung sino kina President Barack Obama at Mitt Romney ang magwawagi. At alam mo, Ano nakita ko yung post ni Brad Pitt sa Facebook. Alien. Ano sabi? Sabi niya, gusto daw niya kay Romney dahil bagay sila ni Cheryl. Yes mo ba? Bakit? Explain mo naman next. Ay, siya ko si Romney Sarmienta. Hello? Diba? Alien! At nagsalita na ang buong Amerika sa pamamagitan ng isang maayos na at matiwasay na eleksyon. Tama! Kaya mga kaibigan, tignan na natin at basahin ang ating photos, videos, and tweets of the week. Mga friends and followers, ang ating photo of the week ay mula mismo sa Twitter account ni President-elect Barack Obama. Ito ay may caption na 4 more years. Ito po ang kuha nila ni First Lady Michelle Obama kung saan magkayakap sila matapos malaman ang resulta ng halalan. Sweet naman. Congratulations po. Pero alam niyo ba na si Barack Obama ang kauna-unahang presidente na gumamit ng social media para sa kanyang kampanya noong 2008? Social media is the key. At ayon sa mga report, ang ating photo of the week ay itinuturing na ngayong most liked and most retweeted sa buong kasaysayan ng Facebook at Twitter. Grabe. Grabe. Iba talaga ang power. Grabe talaga ang power ng social media. Hindi na ito matatawaran talaga. Ayan mga kababayan, ang ating video of the week naman ay dalawa. Ito pa rin po ay may kaugnayan sa US elections. Ang una po ay ang video ng mga sikat na musikero sa Amerika kung saan inilahad nila ang kanilang opinyon sa kung ano dapat ang pagtuunan ng pansin ng mananalo sa eleksyon. Ang ilan sa mga ito ay sina Katy Perry, Miley Cyrus, at si Miranda Lambert. Ang isa naman ay isang endorsement video ng sikat na komedyante na si Will Ferrell. I love him. He made it for Barack Obama. Masaya at nakakainganyo ito dahil ginamit ni Ferrell ang kanyang charm and humor para mas makalikom ng maraming boto para kay Obama. At para sa ating tweet list, for real, ang isa sa ating tweets of the week ay ang personal tweet ni President Obama. Ang sabi niya, "We're all in this together. That's how we campaigned and that's who we you, Barack Obama." Ito po ay bilang pasasalamat sa support ng kanyang natanggap mula sa mga Amerikano. Ang tweet na ito ay na-retweet ng almost 200,000 times lang naman. May reaction naman si Donald Trump tungkol sa pagkapanalo ni President Obama. Ayon sa American business magnate, "We should march on Washington and stop this travesty. Our nation is totally divided." Wow. Siguro gumagana yung buhok niya habang sinasabi niya. Magnet kasi siya. Yeah. Anyway, ang isa naman ay tungkol sa isang insidente na may kinalaman sa isang ipis na nakita sa isang restaurant. Sabi ni Gang Badoy, "Spotted a cockroach while eating in a mall restaurant." Waitress said, "Ma'am, galing sa kabila yan." I said, "Iba-iba yung tsura ng inyo eh." Yes! Hindi galing sa kabila yan. Napunta lang dito. Isa pa sa mga tumitrending na tweets ay ang isang babala galing kay Manila Mayor Alfredo Lim. Ayon sa alkalde, paalala lang sa lahat ng nag-tweet, huwag gawing biro ang pag-tweet ng dahil ina-actionan lahat ito. Oo nga So, naman. be responsible guys. Kung ano, Parang the boy who cried wolf. yeah. Parang- Pangit naman kung baka ma-throw off sila, hindi sila makatulong ng maayos. Usapang bayanihan naman tayo, tweet ni Erwan Husaf, "Fixing my flat tire in the parking, 3 drivers came up to me and took over while laughing and chatting. Our people really are our strength here." Yeah, that's very Iba nice. talaga pag Pilipino, no? Meron akong kaibigan, girl din. Kilala mo rin. Hindi siya talaga marunong mag-park ng auto. Ay, oo. Tapos nagpapapark siya sa ibang tao. Tuwing Ay, pumupunta ka sa mall, tapos yun, maghahanap siya ng view. Manong tulad sa park. pero tumutulong naman. Hindi dahil lang siya
pick yung babaeng yon, pero dahil uso talaga ang bayanihan at chivalry dito. So, good job, Filipinos! Alright. Very nice, very nice. Talagang buhay na buhay pa rin ang bayanihan hanggang ngayon. Nakakabilib ang Pinoy. Ito po ang isang nakaka-proud. Ayon kay Tim Yap. Did you know that the swords in Lord of the Rings were made in Batangas? Wow. Said our Boholano guide. We are indeed made of steel. Ayos, diba? Grabe. All the swords in Lord of Super the Rings. cool. Sobrang cool. Kaya pala nung linabas ni Frodo, Parang balisong. Parang balisang kasi galing Batangas eh. Pero grabe ha, nakaka-proud talaga. Ito pa, ang pahabol na good news. Ang Pinoy na si Japeth Aguilar is the first Filipino drafted by the NBA lang naman. Wow! Cool, diba? He's part of the NBA D-League. As D-League. Yes. Ayos yun ah. Yeah. Cool, no? May representative na tayo sa NBA. Yeah, hindi na si Coach Eric Spoelstra. Now we have a player. Ang galing talaga ng mga Pinoy kahit saang larangan, hindi mapag-iwanan. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po kayo sa pagpapadala ng photos, videos, posts, at saka tweets para sa paliktado tayo lahat. Alright, at para makasali sa aming usapan, muli buksan lang po ang aming website na www.iconnect.ptv.ph. At syempre, ang aming Facebook page na facebook.com/ptviConnect at ang aming Twitter account na ptviConnect. Twitter.com ptviConnect. At dahil sa bilis ng mga pangyayari sa social media, hindi na natin mapipigilan ang pagpasok ng mga malalaki at high-tech na balita. Malalaki at high-tech na balita. Grande. Kaya naman yan. Ganito ang ating reporter ng bayan, Pasok! This is Edwin Joshua from New York City, and we just had an election. I've been here in New York City as a real estate broker, and I've voted for the past 5 presidential elections. New York has been a democratic state, and a lot of people were so happy that Obama won in this state. Jobs, economy, and healthcare were the most important things that matter to all people who voted for Obama, and everybody was so happy and excited, and the turnout was so heavy that, you know, it was really a democratic blue state. This is Edwin Joshua from New York City reporting. Thank you and have a nice day. Bye-bye. And we are back here at iConnect. Dahil nga masyado ng malakas ang power ng social media, ang makakasama natin ngayon, guys, ay pumatok dahil sa kanyang pagbablog. Siya lang naman ang may pakana ng vlog tungkol sa pagiging tunay. Ladies and gentlemen, let us all welcome Professor Yol Hamendang. Woo! Hello, sir. What's up? Welcome to iConnect. Okay, you're a professor in one of the colleges here in QC, right? So, pero yung name mo, mas kilala ka sa name na Lil Zuplado. Lil Zuplado. So, yun yung ginagamit kong pangalan sa internet. Okay, so pwede bang Lil Z? Oh, Lil Z. Okay, Lil Z. Well, good evening, Lil Z. Totoo ba, ang tunay na lalaki ay walang abs? Totoo po yun. Ang tunay na lalaki ay walang abs. Makikita mo siya sa palengke, nakasakay siya sa jeep, nakakasabay mo siya sa MRT. Ang tunay na lalaki ay walang abs dahil mahilig siya sa extra rice. Mahilig sa extra rice. So yung mga nakikita naming mga lalaki sa billboards, hindi tunay na lalaki. Oo, so si tunay. Paulo Soler, dahil may abs siya, hindi siya tunay na lalaki. Kailangan muna natin makita kung wala pa talaga siya. Kayo, sir. Oh, okay. Sige, tunay nga lalaki. Wala Okay. naman, di ba? So para sa'yo, ano ba talaga yung tunay na lalaki para sa'yo? Interesante yung konsepto ng dito sa Pilipinas kasi inuutos siya. Ang sinasabi palagi, magpakalalaki ka. No, para bang may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin kasi pagdududahan yung pagkalalaki mo. May mga bagay na kailangan mong tiisin o pigilan kasi pagdududahan kung tunay ka bang lalaki. Ganun yung konsepto sa kultura natin ng pagkalalaki. So lahat to na nadidiscuss nyo sa blog na meron kayo ang tunay na lalaki.blogspot.com. Pinagtatawanan namin yung mga impormasyon na nakukuha natin mula sa mass media, yung mga stereotype ng pagkalalaki, yun yung ginagawa naming material para madalas pagtawanan sa blog namin. Saan ba nanggaling yung concept ng whole blog? Paano siya nagsimula? Saan siya nanggaling? Yung tunay na lalaki, produkto siya ng kolaborasyon ng maraming tao. May mga filmmaker, may professor, merong copywriter, merong speechwriter,
nagsimula siya bilang konsepto na gusto sanang i-pitch sa TV ng mga kaibigan kong filmmaker. Tapos naikwento nila ito sa lista na kaibigan ko rin. Tapos nung dumating yung nobelista na yun sa isang National Writers Workshop, pag National Writers Workshop kasi may inuman, masarap kasi yung kwentuhan. Tapos nagising ng madaling araw yung isang fellow, tinanong siya, bakit gising ka pa? Sabi niya, ang tunay na lalaki hindi natutulog. Okay. Tapos magmula nun, buong panahon ng workshop, nagbibiroan na tungkol sa kung ano yung mga katangian ng tunay na lalaki. Yun po yung una yung ano sa manifesto nyo, diba? Yun yung una na ang tunay na lalaki hindi natutulog. Pagkatapos nun, nung matapos na yung workshop, sinimulan yung vlog. Tapos para maging mas madalas yung update, nag-imbita ng iba pang mga contributors. So ito po ay nagsimula nung 2009. So inaasahan nyo ba yung pagsikat nung site nyo? Actually, nung nagsimula kami, hindi namin naasahan na magiging ganun siya kabenta. Nagulat kami sa reception na may mga taong nagte-text sa amin na, uy, ang galing ng tunay na lalaki. Tapos nakikita namin kung saan na nakakarating yung mga links mula dun sa vlog namin. Pero pagkatapos nun, dahil marami na rin kami natutuhan, yung mga sumunod naming proyekto pagkatapos ng tunay na lalaki, alam na namin yung ginagawa namin. Kaya masasakit hindi na bumenta sa internet yung ginagawa. So para sa inyo, gaano kahalaga ang social media ngayon? Okay, so definitely nararamdaman na natin yung kapangyarihan ng social media. Halimbawa, nakita natin kung gaano kabilis na ipasa yung anti-cybercrime bill. Tapos agad din siyang naibaba pagkatapos ng response ng mga tao sa dun sa mga nakalagay na provisions. Tapos nakikita natin na may mga move din yung mga traditional media na gumawa ng content para sa social media. You have a blog site, tas meron din kayong mga Facebook fan pages, right? Ano po yung isang fan page ay hindi natin pwedeng sabihin, pero expletive diss. Okay. Yeah. So meron kaming ginawang fan page na based sa isang expression na naging uso din sa tunay na lalaki vlog. No? Hindi namin pwedeng sabihin yung pamagat, pero nung huli kong tinignan, 143,000 fans na. You have Facebook, you have like these pages on Facebook, pero yung wala kayong Twitter, yun. Yung parang sikat na sikat tong blog nyo, pero wala kayong Twitter. Why do you not have Twitter, sir? Sa vlog namin na ang tunay na lalaki ay hindi nagtitweet. Meron kaming rule na gano'n. Okay. So, Little Z, ano ba ang responsibilidad mo bilang isang vlogger? Komplikado na konsepto para sa amin yung konsepto ng responsibility. Lalong-lalo na dahil yung ginagawa naming content nagpapatawa, nang aasar kami ng mga personalidad dun sa vlog namin. So, kailangang pag-isipan ng mabuti, kailangan timplahin ng mabuti kung paano gagawin yung atake, kung paano gagawin yung pagpapatawa, para hindi lang mauwi sa pagtawa yung pagbisita sa mga ginagawa naming sites. At least maintindihan ng mga bumibisita sa amin yung mensahe na gusto namin iparating. Gusto rin namin ng pagbabago, gusto rin namin ng maging mas komportable yung mas maraming tao sa kaayusan dito sa Pilipinas. Ano naman po yung maibibigay niyong mensahe para sa lahat ng netizens ngayon? Mabenta sa experience namin yung pagkakaroon ng sense humor. Unfortunately, hindi yun nabibili sa palengke na nagiging nakakatawa ka na pag bumili ka ng ganitong klase ng bagay. Sa experience namin, magbasa. No? Ang common na nakita ko sa mga taong may ginawang internet, as in yung sadya na pinasikat nila, mahilig silang magbasa. So, marami nakakatawang bagay sa internet, pero kung gusto mo yung may lalim, merong statement, merong natututuhan yung mga nagpupunta, kailangan mo pa rin magbasa para marami kang matutuhan tungkol sa mundo. Thank you, Lil Zuplado, very much for gracing our stage. Okay, salamat. Tunay nga kayong lalaki para sa akin. Ayan mga friends and followers, kung gusto nyong malaman ang iba pang mga sign ng pagiging tunay na lalaki, kung wala kayong abs, kung lagi kayong nag-extra rice, bisitahin lamang ang blog site ni Professor Yol at ang kanyang mga kaibigan. tunaynalalaki.blogspot.com. Alright, thank you again, Professor Yol. Mga kababayan, nandito po tayo ngayong gabi sa Rockwell Tent, Makati, kung saan nagaganap ang 8th Global Pinoy Bazaar. Halika, samahan niyo ako, silipin natin kung anong meron sa loob. Let's check it out! Basically, ang Global Pinoy Bazaar, it's a tradition of showcasing Filipino products made with 100% love and pride. It started in 2007, so this is the 8th Global Pinoy Bazaar na. Continuation through
from 2007 hanggang ngayon, we featured all Filipino products, brands, business concepts, products and services, all made of Filipino love and pride. I think it's basically very simple. It's just to give Filipinos options, to make Filipinos understand that there are Filipino versions to different products. Marami tayong apparels, footwear, accessories, all Filipino products that they can really give away, give away for Christmas. So it's really, it's here, it's all here. This year we have 170 merchants na nag-trust sa Yabang Pinoy na mag-put up ng event na ganito. Lahat ng mga brands and products na kabilang sa bazaar na ito ay 100% gawang Pinoy. Mula shirts, bags, accessories, shoes, beachwear, wellness products, at art designs, lahat ay made with 100% Pinoy love and pride. I'm Ann Cruz. I'm from Bulacan. And this is my business. These are handmade accessories, mostly made of wood. I designed it and I'm the one who make it. Kaya ako nag-join dito for exposure kasi nga I'm just new in the business. So just to gain more exposure and of course to sell and to promote my product, my creations. These are Panabang woods. These are from Cebu. The raw materials are from Cebu. And these are my wrapped earrings, beads. I wrap them one by one. They can search the Maarta shop on Facebook. We joined the bazaar because this is really siguro an advocacy of FILE to promote Filipino products, and it's a very well-organized event, so we decided to partner with the Yabang Pinoy group to showcase our products. We're actually selling school supplies and office supplies, so we have planners, we have holders, and other school supplies that we can use to organize their things and for their school stuff. Yeah, so actually lahat ito Filipino made. So actually mga paper na ginagamit din namin, and all the siguro thought out of all these creating these products are actually Filipino made. They can actually visit file.com.ph. So also they can follow us on Twitter and also visit us in our Facebook account. And we're also available in all fully booked stores nationwide. Grabe, ang dami talagang pagpipilian dito sa Global Pinoy Bazaar. Iba talaga kapag Philippine-made ang mga produkto, siguradong worth buying. You can see Yabang Pinoy via www.yabangpinoy.com. We are also on Twitter. We are also on Facebook. It's www.facebook.com/yabangpinoy and twitter.com/yabangpinoy. Mga kababayan, sana po ay patuloy nating suportahan ang mga produkto na gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Let's continue to buy Pinoy, be proud to wear Pinoy, and make Pinoy brands and products a lifestyle. Ito nga pala si Abra para sa Just Check In. Ayun po, at nagbabalik po tayo ngayon dito sa iConnect dahil nga in ang social media. Ang bisita natin ngayon ay active na rin dito. Mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin. Ang isa sa pinakamasipag na senador sa ating bansa, Senator Francis Kiko Pangilinan. Good evening, Senator. Good evening, Paolo, and sa ating mga nanonood, magandang gabi. Kamusta na po kayo? Okay naman. Ito, very your questions. Well, balita nga namin na active po kayo ngayon sa social media. Bakit po? Nakakatulong po ba ito sa inyong trabaho bilang isang senador? Definitely. No? Matagal na akong active mula pa nung lumabas ang Facebook. No? Okay. Mga 2008, 2009. Dahil nakita ko yung bihikulo ng internet as a means to be able to connect sa ating mga kababayan, lalo na yung mga savvy sa techie, number one, yung mga kabataan, and number two, yung ating mga kababayan abroad na sabik na makakakuha ng balita tungkol sa Pilipinas, and the only way they can get it and in a cheap manner, in fact almost free is sa internet, no, sa mga netizens, so this is an opportunity to continue to connect. And therefore, we decided then, as a senator, incumbent sa atin, we are always connected, we are always receiving feedback, information, that's more effective. Kaya, ayun. Balita ko ngayon, ang dami mo na raw followers sa Twitter. Nasa ilan na kaya? Sa Twitter, around almost 300,000. Wow.
ang sabi nila, among the elected officials, I think I have the second most number of followers sa Twitter. Oo nga, I think in October of 2012, you were named as the one of the most influential netizens in the field of politics by an entertainment magazine, no? That's right, Yes Magazine. What can you say about this? Well, I'm thankful na ang ating efforts to reach out to our kababayans in the net, is taking hold, and then we are able to connect more effectively. Ang internet ay isang kasangkapan, ika nga. It's a tool, Technology is a tool. You can do it for good, you can do it for bad, for whatever, But sa atin, we'd like to use it to reach out, to inform, to educate, and also to learn. Two-way street yan Natututunan natin, nakukuha natin ang mga punto de vista ng ating mga kababayan. And napakahalaga, may kasabihan. Sabi nila, feedback is the breakfast of champions. So may 300,000 followers ka na halos sa Twitter. May 15,000 friends ka sa 3 accounts sa Facebook. Imposibleng ikaw lang yung nag-manage ng sites mo, no? Well, meron akong support staff. Yun. Maliit na support staff. But ako rin I still take charge. Paano siya nag-work? So, kunyari. For example, I'm more of a texter. Doon ako lumaki. Sa SMS. So, pinapadala ko yung aking mga tweets via SMS sa staff ko for posting in my account. There are only 2 people who access my account, and they know my password, etc. in the office. So they are authorized with my say-so to upload, to post, etc. So papadala mo lang sila ng, kunyari may naisip ka on the road or kung saan man. Please post, sabihin ko. So ito-post nila using my account, and it's my, so technically it's really me. Nothing goes up without my say-so. And I think, alam naman ng netizens kung totoo o nagtitweet Alam mo sa atin, mahilig din doon sa reality, hindi ba? Yung reality TV. Pag nakita nilang, gawa lang ng stuff ito. Hindi sila, they will not follow or they will tune out. So they really want to see you in the flesh, ika nga, for lack of a better term. And they really want to see what you have to say, what goes on in your mind. So it really has to be you. Otherwise, I don't think I will reach 300,000 followers. They will say, hindi naman, stop lang gumagawa niyan. Parang, it's a way na yung mga tao, makikita nila laging katotohanan yung... That's right. It has to be true, it has to be real. Hindi pwedeng manufactured, hindi pwedeng fabricated, hindi pwede yung Siguro maraming mga celebrities dyan, for example, na meron na silang publicist or parang automatic na and obvious na hindi sila Yes, and that will not fly. So, lalo na sa internet. Okay, matanong ko lang, may limitations ba kayo on how many tweets sa isang araw? How many, wala naman. Mga ilang beses ka nag-tweet? I wouldn't say I tweet every day, but I would say every week I would have posts. So, regular. Kailangan regular. But I wouldn't say I'm as regular as many others kasi right now, 2 taon na akong nasa Twitter pero 4,000 lang ata ang aking tweets So I'd like to think it's, well, of course I'm biased. I'd like to think it's the quality tweets that diba? It's not the quantity but the quality also. May konting chismis kami. Nabasa po namin sa Twitter ng inyong may bahay na si Miss Sharon Cuneta na nagluluto po kayo. Ano po yung specialty nyo? Well, ang specialty ko po ano yung hilig ng mga kakain. Ibig sabihin, minsan pasta, diba? Nagluluto din ako ng native paminsan-minsan. Wow. Pero ang paborito ng mga anak ko na luto ko yung karne, steak, mga ganun. Or pasta. So yun. Pero di hamak na mas magaling na chef at cook si Sharon. Yun. Ako, I'm nothing but right, trying hard. That's what we should always say. That's what we should always say. Because pagka kami in a marriage and in mag-asawa, the wife always has, the husband always has the last say. Of course. Yes, dear. Yes, dear. Yes. The magic words for a healthy relationship. Yes, dear. And para simple lang ang buhay, she goes her way and I go her way. Okay. So, all right, ito. If you weren't
politics, hindi po kayo senador ngayon, sa tingin mo ba, you'd still be using social media? For whatever. Well, what was I before I became senator? I was with the media. You know, I had a regular radio show, I had a regular TV show. So yes, and then I was connected with young people because I was teaching in the university. You know? So you'd still use it? So I think yes, I would still be using it. What is your message to all the Filipino netizens out there? Well, new media, itong internet ay isang pagka-oportunidad, no, na or it is a tool. Let's use it for good. No? We have enough problems as it is, ika nga. We'd like to see our country, all of us, we love our country, we want to see the best for our country, we want to move forward as a nation. Gamitin natin ng internet para maging involved, makibahagi, and use the internet as a means to push for reforms and change, and then expressing our opinions and our views for the nation. So, hopefully, gamitin ito, hindi lamang para sa personal. Okay lang yung personal, kailangan din yun. Pero para rin sa ating komunidad, para rin sa ating bansa. Yun mga kaibigan, marami pong salamat. Maraming salamat, Paolo. Thank you. Ayan po mga kaibigan, sana po ay marami kayong natutunan sa aming usapan ni Senator Kiko. Tulad nga po ng sabi namin sa inyo kanina, ito po ang show na pinaka-updated pagdating sa iba't ibang bagay, kaya naman meron daw bagong ni-launch dito sa ating bansa na talagang magpapabilis ng ating mga computer. Kung ano yan, ito po ang Techipedia. Kamakailan ay inilunsad sa Pilipinas ang pinakabagong computer operating system, itong Windows 8. This was built from the ground up, meaning to say, hindi ito yung from 7, tapos in-upgrade lang o meron lang sang pinalitan, tapos ginawang 8. No? So, itong Windows 8 talaga from scratch. No? Tapos, ginawa nila ito. Ang Windows 8 ay ginawa ng Microsoft Corporation, isa sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang kumpanya pagdating sa computer industry. Isa sa malaking pagbabago sa Windows 8 ay ang style sa user interface o sa screen ng anumang uri ng computer and communication devices. Since karamihan naman ng mga kabataan ngayon, di ba, nasa social media, tapos nag-i-email, mga ganon, tapos nag-gaming. So, if you're going to look at the traditional devices, yung mga notebook, for you to be able to see the updates, no, you have to open, let's say for example, Facebook, you have to open Twitter, and other applications. With Windows 8, because of the user interface, ang tawag nila dito live tiles, no. So may mga boxes ka na dun sa harap ng no. At ito yung mga applications. So nandun na si Facebook, nandun na si Twitter. Now, if let's say for example you're connected, parati ka naman connected on the web, no. So if there's any update on your Facebook page, automatically makikita mo na sa screen. Malaking tulong din daw ito sa business world para sa mas mabilis na komunikasyon. Stock market, for example, you can open a tile or application, lagay mo sa live tile mo yung mga stock quotes, no? So at a glance, kita mo kaagad kung ano nangyayari. Dahil sa touchscreen based ang Windows 8, hindi naman daw dapat mabahala ang computer users dahil applicable pa rin naman ito kahit sa ordinaryong computer lamang. Inaasahan na sa second quarter ng susunod na taon ay unti-unti nang makaka-adapt ang mga Pilipino sa paggamit ng Windows 8. Yung mga bagong lalabas na mga device, most of them are touchscreen. They want an operating system that will run on all type of devices. Kung ano man experience, no, user experience ang nasubukan mo dito sa notebook, kahit lumipat ka pa ng tablet, lumipat ka pa ng smartphone, the same experience ang gusto parang maranasan mo. And not only that, yung application na ginawa mo rito, kaya mo buksan dito sa kabila. Payo naman ng mga eksperto na sa mga pagbabagong nagaganap, mahalaga pa rin daw ang pagiging responsable sa paggamit ng anumang teknolohiya. Just be vigilant, kasi nga, siyempre yung security issue din yan, no? Nakakonect ka na sa internet eh. So, wag yung kung ano-anong site na lang dinadalaw mo, kung ano-ano dinadownload mo. So, basta, these devices are created for us to be more efficient. So, use it wisely, no? May bago na naman guys na lumabas na operating system. At ito raw ang bagong flagship OS dito sa Pilipinas. Sigurado akong matutuwa ang lahat, lalo na ang mga netizens dahil
mas mapapabilis ang kanilang pagpo-post at pag-tweet. At dahil dito, mas mapapabilis din ang pag-follow nila at pag-like sa ating social media accounts. That's right! Kaya mga kababayan, hanapin lang sa Facebook ang facebook.com/PTVIConnect tsaka twitter.com/PTVI. Wow, grabe. Alam mo? iConnect. Oo nga. Alam mo, kita mo, ngayon alam niyo na yung reason kung bakit ngayon lang ako nagka-Twitter ng Iconnect. Dahil balitang social media. So, Pero bakit? Ano yung rason? dahil kailangan mo sa trabaho? Dahil ang tunay na lalaki, hindi nagte-Twitter. So, wag niyo na rin kalimutan ang aming website, www.iconnect.ptv.ph. Ganun dapat talaga, guys, ha? Pag gusto nyo Isang finger lang, ganyan. Sandali lang lagi. Memorize na siguro yung Bakit? keyboard mo. Alam mo bakit? Bakit? Sige. Kasi hawak mo yung tablet. Akala ko dahil tunay na lalaki, isang finger lang ang gamit pag nagtatype. Kala ka lang. Sorry. Sorry. Alright. Okay. I'm again. Like, super totally, siksik na naman tayo sa mga tumitrending na balita. Bumabaw tayo ng mga latest post at siguradong like mo ito. Dahil sa isang pindot mo lang siguradong Connect! And yes, I'm not alone. This is... Yeah, thank you guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Congrats, 2 years old ka na. Okay, ano ba? Happy birthday, X. I'm not gonna cry. Pero... Iiyak na. Surprise! Super, thank you. Okay, thank you dahil 2 years old na ako. And I will blow na the candles. Sige. Happy birthday! Happy birthday! 35th birthday ni X! Yes, maraming salamat. Relax ka lang. Halalay ka namin ngayong araw. Sabi hindi ko in-expect. Yes siya. Masarap to. Hey! Anyway guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagla-like at pag-follow sa amin. Kayo po ang tunay na bida dito. Ako po si Paolo Soler. Bago tayo magbabay, gusto ko aside from thank you again, gusto ko rin batiin kayo. Happy Monthsary ba? Happy Monthsary baby. 1 month na tayo. 1 month ng iConnect! 1 month and sana many more months to go. Pero wag nating asahang mag-J ko ulit ako next month. Mga friends and followers, 43 days na lang, Pasko na, Xmas na. Yeah. 43 days. Excited na kami. Kumain ng cake. Okay, ako naman po si X. At ako naman po si Abra. Until next week, ito po ang iConnect! Happy birthday!